Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain tuwing umaga at tayo po ay nasa day 1078 at nagpapatuloy sa series na Sent. Ang ating pong teksto sa oras na ito ay mula sa mga gawa 5, talata 29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Sa ating buhay, minsan ay mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, ito ang magdadala sa atin upang dalhin tayo sa landas na nararapat sa atin, ang kabutihan. Sa ilang lugar sa mundo, ang mga Kristiyano ay inuusig pa nga dahil sa kanilang pananampalataya. Nang utusan si Pedro at ang mga apostol na huminto sa pagtuturo kay Jesus, umapila sila sa isang mas mataas na otoridad na nagsasabing, dapat namin sundin ang Diyos kaysa tao. Ano ang nag-udyok sa kanila na sundin ang Panginoon ng may gayong pananalig? Una, soberenya ng Diyos. Kinilala ng mga disipulo na isinasagawa ng Diyos ang kanyang banal na plano ng pagtubos sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kumbinsido na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita ng buong tapang tungkol sa kanilang pananampalataya. Ginawa nila kung ano mismo ang iniata sa kanila ni Jesus at nagtiwala sa Kanya na pangasiwaan ang kahihinatnan ayon sa Kanyang mabuti at perpektong kalooban. Pagpapasalamat. Ang pagsunod ng mga apostol ay inuudyukan din ng pasasalamat sa Diyos. Kahit na pagkatapos nahampasin sila dahil sa kanilang katapatan kay Kristo, sila ay nagalak na sila ay tinuring na karapat-dapat na magdusa ng kahihiyan alang-alang sa Kanya at patuloy na nangaral. Dahil iniligtas tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan, pinatawad tayo at dinala tayo sa Kanyang pamilya. Ang mapagpapasalamat na pagsunod ay dapat din maging tugon natin. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang kilalanin ang Kanyang soberenya sa ating buhay at magtiwala sa Kanya. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi madali o convenient. Mas madaling matulog maghapon kaysa sumamba paglinggo. Mas madaling mag-Facebook kaysa mag-Google ng panahon sa pakikipag-usap sa Diyos araw-araw. Mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Mas madali gastusin ang pera sa kahit anong gusto mo kaysa maging isa mabuting katiwala na mga binigay sa iyo ng Diyos. Mas madaling sundin ng nakakarami kaysa sundin ang kalooban ng Diyos. Ang pagsunod ay may kasamang sakripisyo, pero hindi ito nangangahulugan na ito'y pabigat, kung hindi, magdudulot ng kagalakan sa puso. Dahil alam mo na para sa kabutihan at kapakanan mo ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Pangalawa, ang pagsunod ay nagdudulot ng pagpapala. Kung mahal mo ang Diyos, ang pagsunod ay isang kagalakan. Kapatid, simulan mo na ang sumunod sa kalooban ng Diyos sa iyo ngayon. At maiiwasan mo ang mga pagkakamali ng desisyon na magdudulot sa iyo ng kapighatian. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Ganito rin ang sinabi ni Jesus sa disciples niya. Pagdating sa kaligtasan ng tao, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Patungkol sa mga problema ng buhay, walang bagay na hindi ninyo magagawa kung may pananampalataya kayo sa Diyos. Sa Diyos, walang problema, gaano man kalaki na walang solusyon. Kung ang pinakamalaking problema ng tao, ang kasalanan, ay nagawa ng Diyos ng paraan, lalo na ang mas maliit mo pang problema. Hindi po ba? Ang panawagan na sundin ang Diyos sa halip na ang mga tao ay nanatiling isang apurahang obligasyon ngayon, gaya noong unang ipahayag ito ng mga apostol. Kapag napapaharap sa pagpili sa pagitan ng pagsunod sa otoridad ng tao at sa Diyos, hindi dapat mag-alinlangan. Ang Diyos ang ating ultimate authority at ang ating pinahahalagahan ay dapat na nakaayon sa Kanyang inihayag na salita. Ang Diyos ay maaring gumawa ng mga kamanghang-manghang bagay sa buhay ng sinumang ganap na susuko sa Kanya at pagkatapos ay matapat na susunod sa Kanyang pamumuno. Ang mga salita ni Jesus sa Mateo 10:28 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ang namamahala. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan
ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayang pumuksa ng katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Muli, sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. God bless po!